Pero noong December 13, 2013, naganap ang isang madugong krimen na binansagang Friday the 13th Massacre. Ang biktima, isang babaeng buntis, ang kanyang mga magulang, pati ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Ang suspect, kasintahan ng biktima. Kami rumispondi nun eh. Kasi tanod pa ako nun. Oo. Narinig na lang namin putok-putok sunod-sunod. Tapos? 2 baril palagi namin doon, ma'am. Yung una, may silencer. Tapos naubusan ng bala. Pumanik ulit sa bahay, kumuha ng isa pang gamit. Yun, sunod-sunod na putok na. December 13, 2013, naganap ang isang malagim na krimen dito mismo sa Calle Impierno. Ang sabi doon sa police report, mga 7:30 in the morning, may isang lalaki, binaril niya mismo yung kanyang asawang buntis o yung kinakasama niyang babae na buntis dito mismo sa loob ng kanilang tahanan. Paglabas niya dito, nakita niya yung nanay ng kanyang kinakasama. Binaril din niya dito yung babaeng iyon. Pagkatapos, lumakad yung suspect patungo dito sa may bandang likuran. Ito na yung dulong-dulo ng Calle Impierno. Dagat na dito at alam nung suspect na ang kanyang biyanan na lalaki ay kagagaling lamang sa pagdadagat. Lumakad siya papunta rito. Nung panahong iyon, medyo nagdilim na raw yung paningin ng lalaki. Hindi na niya alam ang kanyang ginagawa. Naabutan niya dito yung kanyang biyanan na lalaki at dito mismo sa eskinitang ito, binaril niya yung lalaking iyon. Yung pangyayari nyo, kahit yung mga tao rito nabigla rin. Oo, nabigla rin. Kasi kilala namin yung tao. Hindi naman siya masamang tao. Taga rito rin siya, halos lahat ng ano rito. Binibiro niya rin. Bukso ng damdamin lang yun. Gaano man karahas ang Friday the 13th Massacre, hindi nakulong ang suspect sa krimen. Ayon sa mga pulis, hindi raw kasi itinuloy ng pamilya ng biktima ang pagsasampa ng kaso. Tulad ng ibang mga mahihirap na komunidad sa Caloocan, Malabon at Navotas, isa sa mga naging target ng Operation Tokhang sa ilalim ng Administrasyong Duterte ang Calle Impierno. Taong 2019, isang babaeng buntis ang binaril sa loob mismo ng kanyang tahanan noong kasagsagan ng drug war. Hindi siya natukhang, bali napagbintangan siyang asset, nag-a-asset. Yun, nagulat na kami, pinatay na raw. Pero nagda-drugs din siya? Nagda-drugs talaga. Addict talaga. Super addict. Kajaming ko din. Kajaming namin. Kung dati, krimen at karahasan ang problema sa kanilang lugar, droga naman ang naging bago nilang kalaban. Umpisa yan, gamit-gamit ka, di ba? Gamit-gamit ka, wala ka ng mga anak buhay. Siyempre, kakapusing ka na rin. Wala ng mga anak buhay. Tatry mo na ngayon magtinda. Makukuha ka ng paunti-unti. Pangkain. Makukuha ka ng konti-konti hanggang sa nagiging dumadami, binibenta mo. Ayon kina Luz at Edmond, naging talamak daw ang droga sa kanilang lugar bago pa man nauso ang tokhang. Noong dekada 90, nalulung daw sa droga ang mga kabataan at mga taong walang trabaho sa kanilang lugar. Inamin din nilang sila mismo nasangkot dito. Alipin kami ng bisyo. Yung anak namin namulat sa ano yan, sa ganyang hanap buhay. Sa ganyan nakikita niya magamit kami, mga tao sa amin na nagagamitan. Yan, si Katrina, namulat siya sa ganyan. Dagdag ni Luz at Edmond, naging pugad ng bentahan ng droga at pot session ang bahay nila sa Calle Impierno. So, nung nagda-drugs kayo, dito rin? Dito lahat namin ginaganap lahat. Pag-gising namin ng umaga, wala na kami katapusan. Basta kasi may darating na may dala, tira kami. Tapos nandyan lang yung bata, taas lang siya? Taas lang siya. Nakikita niya, sisilip siya, makikita niya eh.
Nandito kami, mga nakapalipad kami rito. Si Katrina ang kaisa-isang anak ni Luz at Edmond. Tuwing may pot session sa kanilang tahanan, ang nooy batang si Katrina inuutusang maging lookout. Then ang dami kong trauma na pinagdaanan dahil sa pag-ano nila na dapat bilang isang bata, hindi mo siya nararanasan dapat eh. Anong klaseng trauma? Yung imbis na naglalaro po ako sa labas, nandun ako sa bahay nagbabantay kasi baka pasukin kami ng pulis, may pumunta na pulis, ganyan po. Yung tantrums po na naiisip mo na bilang kabataan na dapat, di ba po nag-enjoy yung mga bata, naglalaro siya sa labas. Pero ako po nandun sa labas, masisilip po ako sa baba, nakikita ko po anong ginagawa nila. Sa second floor ng kanilang bahay, makikita ang isang litrato. Ito ang naging sandigan ni Katrina sa animoy impyernong dulot ng droga. Lagi ko pong sinasabi sa kanya, Lord, ipuhin mo po yung puso't isipan ng mga magulang ko na magbago po sila para sa kinabukasan namin. Daming buhay na niligtasan ko. Ang dami talaga, ma'am. Kaya talagang sasabihin mo, sabihin mo yung may Diyos talagang ano eh. Kasi kung talagang ang dami. Lahat ng mga pusakal na nakasama ko na, lahatin mo dyan sa lugar namin. Mga kabilang panig, mga kabilang dito, kasama ko yan. Mga talagang mamamatay tao sila. Pero lahat sila namatay. Ikaw lang ang nabuhay. Thank you. Anong sinasabi niyo sa Diyos? Thank you, Lord. Talagang buhay ka. Pangako ko naman sa iyo, babaguhin ka buhay ka. Sa kabila ng madilim na pinagdaanan ng kanyang mga magulang, nagsikap si Katrina sa kanyang pag-aaral. Ginamit ko yun para maging kalakasan ko po na ayusin ko yung buhay ko. Na mag-aral ako ng mabuti, magtapos ako. Marami na po akong pinagdaanan na hirap na hindi ko na po gustong balikan. So I decided talaga na I should break the cycle ng poverty. So dapat ayusin ko talaga yung buhay ko. Na alam ko mag-start yun pag natapos ko po yung pag-aaral ko. Dalawampung taong naging alipin ng ipinagbabawal na gamot ang mag-asawang Edmond at Luz. Tulad ng ibang pamilya, binihag sila ng droga. Kasi pag gumagamit ako, minsan umiiyak na lang ako eh. Bakit? Lagi ginadasal na parang cancer sa katawan ko to. Parang alipin ako ng biso, Lord, tulungan mo ako. Kung sabi ko, kung hindi ko kaya itong wala ka sa buhay ko.